binata. So syempre, nandiyan sa sakripisyong ginawa ni Gilbert. So kumbaga naging formal ang pagkakaibigan ni na Gilbert at saka ni Anne. So syempre, isang sakripisyong ginawa ni Gilbert para kay Anne, so isang malaking bagay 'yon sa parte ni Anne para mas matutukan niya ng pansin si Marilia, no, na lumalabo yung mata. So pinasalamatan niya ito at sila'y nagkamay bilang tanda ng pagsisimula ng isang mabuting pagkakaibigan. Naging mas makitid at nagkaroon man ng liko ang hinaharap para kay Anne ay nanatili siyang masaya at umasang ito'y maghatid sa kanya ng higit na mabuting bukas. So kumbaga, di ba sinabi natin na blood is thicker than water? Di ba? Blood is thicker than water. Pero sa akdang ito, mas malapot pa ang tubig kaysa sa dugo. Kasi hindi man magkadugo si Marila, si Matthew at saka si Anne, 'di ba? Si Anne is kinukup lang nila. Pero anong ginawa ni Anne? Ibinalik ni Anne yung dapat na pagmamahal, yung dapat na pag-aalaga at pag-aaruga doon sa mga kumukup sa kanya. Siyempre, yung mga kapatid na Cuthbert, si Marila at si Matthew, binihisan, pinakain, pinag-aral nila si Anne, ibinigay lahat doon sa bata, no? Even yung mabuting asal, ibinigay ni Marilia, yung parang ganun. But siyempre, since nagkaroon ng problema sa kalusugan sina Matthew at saka si Marilia, so ito, kumbaga, ito na rin yung pagkakataon para ibalik kina Matthew at Marilia yung pag-aalaga at pag-aarugang ibinigay nila kay Anne. So kumbaga, isa sa mga magandang kwento dito na kahit hindi magkadugo si Anne, si Marilia at si Matthew, nandun pa rin yung pagmamahal nila sa isa't isa. Yung pag-aalaga, yung pag-uunawa at saka yung pagmamahal sa isa't isa. Kasi sa kasalukuyan maraming mga batang nasa bahay ampunan kung saan nauuhaw sa pagmamahal ng isang ina, sa isang ama o sa isang pamilya, no? Kaya nga gusto ko o sana sa mundong ito sa kasalukuyan marami pang Anne Shirley, marami pang Marilia at saka Matthew kung saan handang mag-alaga ng isang bata na kahit hindi magkadugo ay ibibigay kung ano man ang makakaya. At syempre, bilang kabayaran doon sa pag-aaluga ng mga kumupkop, syempre dapat maging isang mabuting bata o isang mabuting tao rin yung aampunin kung sino man yung aampunin, yung parang ganon. Syempre, since si Anne Shirley is isang matalinong bata, kumbaga doon pa lang sa pagiging achiever ni Anne sa loob ng klase, isa na yun sa mga kumbaga isa sa mga kabayaran na pwedeng ibigay o ibalik ni Anne dun sa magkapatid na Cuthbert, yung parang gano'n. Okay? So yun. So yung ating mga tauhan kaso yung kakalimutan, so nandyan sila, sina Anne Shirley, mag-asawang Barcy Martin, isa yung katuwang nila sa bukid, si Marilia at saka si Matthew Cuthbert, si Ginang Blewet, yung masamang ugali na magnanasang magampo ng isang batang babae, si Diana yung kaibigan ni Anne, si Ginang Alan saka si Binibining Stacy yung mga guro ni Anne Shirley, no, sa Sunday School at maging sa paralan. Si Ginang Spencer, siya ang nagmamay-ari ng bayampunan sa Agunlea at si Ginang Rachel Landy, siya ang mausisang kapitbahay ng mag-asawang magkapatid na Cuthbert. Okay? So yun siya. So question of clarification. 9. So I'll give you this one. Okay, wait lang muna.